the works of the Holy Spirit. Ano yung first sermon po natin? The will. The ways pala. Ways of the Holy Spirit. Nung last Sunday is walking in the Holy Spirit. Today is works of the Holy Spirit. So, ang pinaka magandang buhay is yung merong nagko-control sa'yo, na yung nagko-control sa'yo is alam niya kung saan kanya dadalhin. At ang pinaka sinasuggest ko na kumontrol sa buhay natin no other than Jesus, Holy Spirit. Bakit kung tao ang kukontrol sa'yo, delikado ka. Yes. Pag salita ng tao ang kukontrol sa'yo, delikado ka rin. Pag boses ng mundo ang nagko-control sa'yo, delikado ka rin. Kaya be careful kung sino yung kumokontrol sa'yo, dapat piliin mo yung tama. Dapat si Lord ang piliin mong kumontrol sa'yo. May future ka pag si Lord ang kumokontrol ng buhay mo. Amen. Amen? You have a future. Pakisabi sa katabi mo, meron kang future. Pag si Jesus ang nagko-control sa'yo. The works of the Holy Spirit. Ano ang pagkakaintindi po natin sa salitang works? May gumagawa, pagkilos, tumatrabaho, at it is a consistently, every day, every hour, every minute, every year, consistently merong ginagawa. Ang Diyos sa buhay po natin, ang banal na Espiritu sa buhay natin ay merong ginagawa. Meron siyang trinatrabaho sa buhay po natin. At ang pinakamagandang part natin as a Christian is to cooperate. Pakisabi yung word na cooperate. Cooperate. Nagiging madali ang trabaho kung lahat nakikipag-cooperate. Leaders sa school. Pag ikaw ay isang leaders, napapadali, hindi ka na-stress. Kung lahat ng member mo, kasama mo sa group ay nakikipag-cooperate. Sa school din, sa mga teachers, kung lahat ng co-teachers nakikipag-cooperate sa layunin, sa gusto ng administrative ng school ay nagiging maayos, maganda. Lahat din po ng lahat. Employee ka man, nasa church ka man, kung lahat po tayo ay nagko-cooperate sa gusto ng Panginoon, lahat po ay nagiging madali at nagiging maayos. Amen? So the work of the Holy Spirit, number 1, to guide. Pakisabi guide. Guide. To guide means merong sinasabi na ito yung gagawin mo. Guide means there is an instruction. Sino dito yung bumili ng appliances at hindi niya natinignan yung manual? Insaksak lang tample od 110. O 220 volts pala yon. Kaya minsan nasisira ang isang bagay. Bakit hindi natin tinitignan yung tamang instruction po niya? Sino dito yung may cellphone? Lahat. Yung cellphone po ninyo may kanya-kanyang charger. Tama? At yung charger na yon may tamang currency na kinukuha niya sa electricity na yun yung dadaloy para maging maayos yung battery ng cellphone mo. Pero ang gusto natin minsan, mas kinukuha natin yung adapter na mabilis mag-charge. Kaya yung cellphone po natin, madaling nasira yung battery. Hindi kasi compatible. Pakisabi yung word na, hindi kasi compatible. Pag hindi compatible, masisira. Nadara so appliances. Same din. Pag hindi tayo sumusunod sa guidance ng banal na Espiritu, instruction ng Panginoon sa buhay natin, yes, later on, okay lang, okay pa yan, maganda pa yan. Pero habang tumatagal ng tumatagal, ay pas lumalaki yung damage na hindi mo nakikita, at suddenly, in the moment of life, sa buhay natin, ay biglang bumagsak lahat. Kasi ganun po yun. Meron tayong nagagawa,
instructed by our own self, kasi magaling ako eh. Kasi matalino ako eh. Kaya ko to, kaya ko yan, kaya ko ito. Siya latan, niyari dya. Di ko na kailangan ng manual, di ko na kailangan ng instruction. Kasi ginawa ko na ito before. Pero nag-a-upgrade ang lahat. Nag-a-update ang lahat. Pwede pa rin i-apply mo yung nagawa mo before, but not specifically right thing to do it now. Lahat po nag-a-upgrade. Pakitingnan yung katabi mo, upgraded yan. Noon walang bangs yan, ngayon may bangs na. Noon, nung bata pa yan, mamumutagtan, walang pakialam yan sa sarili. Pero ngayon, conscious na, nag-upgrade. So everything in this world, nag-a-upgrade. Hindi pwedeng hindi ka upgraded by the works of the Holy Spirit. If you want to be upgraded, if you want to be a level of life, you need to get the guidance of the Holy Spirit. You need to do the instructions of the Holy Spirit. Ang daming napapahamak, it's because, why? May sarili po silang instruction. May sarili po silang manual. The Bible is the basic living. Ano na yung abbreviation ng Bible? Basic instruction before leaving earth. So, ang manual ng buhay natin is sa Biblia. Pero, wala tayong Bible. Yes, we have Bible, but we don't read the Bible. We read the Bible, but we don't understand the Bible. If we don't understand the Bible we read, the application is wrong. Kaya sa pag-aaral, absent ka lang ng isa sa math, subject po ninyo, ang dami mo nang hahabulin. Ang dami mo nang i-consider. Bakit absent ka lang ng isang araw? Tayo, ilang araw na po tayong absent sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin na natin hindi tayo absent sa school. Pero sa school ng kalangitan, our intellectual, spirit life is paulit-ulit na lang, repeated. We level up physically, we degrade spiritually. Kaya minsan parang walang nangyayari. Parang bakit ganito lang yung routine ng buhay ko? Bakit paulit-ulit na lang, kakain, matutulog, maganda lang ang ambag sa buhay? Pero walang level up. Sinong gusto ng level up? Idagdag mo yung routine na tama sa buhay mo if you want level up in your life. Idagdag mo yung instruction ng Panginoon sa buhay mo if you want level up. Idagdag mo sa routine ng buhay mo yung pagbabasa ng salita ng Diyos if you want level up. At if you want another level up, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, dagdagan mo. Dati isang chapter lang, 2 chapter lang, pwede mong gawing 3, 4 hanggat meron kang oras habang nag-e-enjoy ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Then, salita ng Diyos ay i-level up mo yung pagbabasa mo. Ngayon, kung gusto mo parang another level up, kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, ia-apply mo. Kung gusto mo ng successful na buhay, be guided by the Holy Spirit. Mas magaling po, mas marunong po ang banal na Espiritu kaysa sa iyo, kaysa sa akin. Kasi yung ginagawa po nating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po ito sariling akin kasi hindi ko po ito kaya. Yung magsalita ng ganito sa inyong harapan, shy type po ako. Ihiya kaya ako? Mahihain po ako. Kahit sa birthday, mahihain niyo po ako. Try niyo akong invite. Umaga pa lang nandun na po ako. Ganun po ako mahihain. It's because there are instruction, merong guidance, kaya ko nagagawa, yung ganito. Kasi madali pag may instruction eh. Mainamay.
Hindi stressful. Pag mayroong kang guidance, pag mayroong instruction. Pag walang instruction, di ba pinipilit mo yung alam mo? Yung alam mo lang. Yung alam mo, yung alam mo, yung alam mo. Kahit minsan mali ka, ipipilit mo pa rin tama ka. Bakit yun yung alam mo? Tapos pag nakorek ka ng mas magaling, o kahit walang alam, pero nagbasa ng manual, mali yan, ganito po dapat. Hindi mas magaling ka pa sa akin. Oh. See that? Kaya hindi tayo guided by the Holy Spirit. Kasi sinasabi natin sa Holy Spirit, no, mas magaling pa ako sa'yo. Kaya ang buhay natin, tingnan natin. I challenge everyone, 5 years from now, iset aside natin yung own desire natin na tumbukin yung gusto natin at kunin natin yung guidance ng Holy Spirit. Alam niyo po, minsan kung bakit tayo nahihirapan i-apply yung instruction, guidance ng Banal na Espiritu, it's because palagi tayong merong hawak. Hawak. Ang hirap kaya na pag may hawak ka na tapos may ipapahawak pa sa'yo. Kaya yung paghahawak mo doon sa another na ipapahawak sa'yo, hindi mo siya nahahawakan ng tama. Amen? So kunwari ganito, kailangan ko ng isa lang, isang lalaki na dito sa harap, taas po ng kamay, plus 10 ka sa langit. Hindi, joke lang, walang plus sa langit. Blessing ang binibigay sa Lord. I need a volunteer. Isa lang, isang. Ito, dito na. Kunwari, ito yung guidance. Harap ka dito. Alam ko, malaki ka, pero... Yan. Si Emerson, kunwari may instruction po ako na pakihawak nga ito. Pakihawak din ito. Pakihawak din ito. Pakihawak din ito. Pakihawak din. Give me thing, please. Give me a things. Pakihawak din ito. Pakihawak din ito. Pakihawak din ito. So marami akong pinahawak. Tama. Ngayon may papahawak ang Banal na Espiritu sa kanya. Emerson, would you please hold this one for me? Gusto ko makarating ito ng maayos yung ganito ang pagbubuhat at ipunta mo doon sa pinakasulok. Doon ka ulit. Balik ka ulit doon. Kung paano niya subukang hawakan, ay nahirapan po siya. Bakit? Marami siyang hawak-hawak. Ngayon, kung gusto mong makuha yung pinakatamang guidance ng Banal na Espiritu, you need to let go of those things na nasa kamay mo. Bitawan mo lahat yan, pero wag mo itatapon ha. Bitawan mo yan. Ilapag mo lang. Ganyan. Pag binitawan mo, yung mga bagay na hawak-hawak mo, ay mas mauunawaan mo kung paano yung sumunod ng tama sa gusto ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Ngayon, buhatin mo yan ng tama, ipunta mo doon sa sulok. Nahirapan? Hindi. You need to let go of those things para lang makasunod tayo sa Panginoon. You need to let go of those burdens na mali naman. Akala natin kasi pag binitawan natin, it is a loss for us. But no! Marami kang hawak-hawak kaya ka nalulos. Ulitin ko ulit. Akala natin sa pagbitaw natin sa mga opportunities na yan, na akala natin nag-hold ng buhay natin, nagpapaganda ng buhay natin, ay hindi pala. What are those we hold for? Ano yung mga hawak-hawak natin, kaya minsan ang buhay po natin ay hindi magiging maayos. Hindi nagiging madali yung pagsunod natin sa Panginoon. Madali yung pagsunod natin sa Panginoon. It's because we hold grudges, we hold pains, we hold unforgiveness. We hold what?
pride of life. Ang pride po natin, to be honest, kahit hindi ka mahilig sa fried chicken, ma-pride ka pa rin. Bakit? May instruction ng banal na espiritu na napakadali. Pero hindi mo kayang gawin. Ang reason mo, Lord, ayoko kasi okay na ako dito eh. Lord, ayoko kasi meron na akong hinahawakan. Papasa naman ako eh. Okay na makapasa ka, okay na maging cum laude ka, but after that, who are you? Ano ka? Next of that, ano ang profession mo sa buhay? At hindi ka naman pupunta ng langit kasi ikaw ang CEO, ikaw ang may-ari ng McDo, Jollibee. Pupunta ka ng langit, bakit? You are guided by the Holy Spirit and you apply the instruction of God, of His Word, na tumanggap sa Panginoon. Kaya ang goal natin, hindi ko sinabing alisin mo yung pangarap mo. Dapat idagdag mo si Jesus sa pangarap mo. Dapat ang nag-hold ng pangarap mo, ang Panginoon. Kaya kung wala kang pangarap ngayon, merong pangarap sa iyo ang Panginoon. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi porket engineer na yung kapitbahay niyo, ikaw ay wala pang ginagawa. No. Ikaw yung labor niya. Hindi siya magiging engineer kung wala siyang labor. Hindi siya magiging, wag ka namang sanang pasyente. Dapat ikaw yung doktor. Tumutulong sa may sakit. Ginagamit ng Panginoon para pagalingin ang may sakit. Amen? So ano yung mga dapat bitawan? Kayo nang magsabi niya sa isip niya. Ano yung mga dapat bitawan? Huwag mong bibitawan pamilya mo. Huwag mo ipagpapalit ang pamilya mo. Pag namatay ka, sila ang kukuha sa'yo. Pag namatay ka dyan sa daan, silang kukup-kup sa'yo. MMDA? Hindi. Basura, hindi. Pamilya mo. Kaya huwag mong, don't get off sa family mo. Kahit gaano pa sa kasabihin na nating pahit ng pamilya meron ako, pastor, nakakahiya. Hindi yan nakakahiya, hindi yan pangit. Bakit? Sila yung nagmamalasakit sa'yo. Hindi mo lang alam, hindi mo lang nakikita. Pero pagdating ng panahon na pag nangangailangan ka ng pagkakatiwalaan, pamilya mo po ang number one. Pag nakailaglag, they never break you. So let go of those things. Para makasunod po tayo sa instruction ng Panginoon, kailangan mong bitawan mo na lahat para mahawakan mo ng tama yung guidance, yung instruction ng Panginoon. In Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Mas nakakasunod ka sa gusto ng Panginoon kaysa sa gusto ng katawan mo, gusto ng sarili mo. Pag ikaw ay guided by the Holy Spirit. Number 2 is to teach. Sino dito may coach? Sino nasusunod? Si coach o ikaw? Pag inutusan ka nga, dabog-dabog ka pa. Lastog ka. Sino ka ba? Ganun tayo sa mga coach natin. Kunwari, di ba? Pag nandiyan, coach. Pero sige, linisin mo yun. Hindi, libero kaya ako. Ba't ko lilinisin? Bulandar ako kaya nagpa-MVP to, tol. Di ba? Tapos pagpupulot, see that? Most of us, ang tingin natin sa sarili natin, magagaling. Pero marami pang mas magaling sa'yo. Take note of that. Marami pang mas matitindi sa'yo. Pero minsan, di ba, nauuna yung position eh. Ayaw magpaturo. Gusto niya siya yung nagtuturo. Turuan kita. Alam ko yan. See to it na yung nagtuturo sa'yo ay merong narating. Yung coach po ninyo, bago siya maging coach, pinagdaanan niya rin po yung nilalaro po ninyo. At na-overseer niya lahat. Kaya minsan nagtataka po tayo, bakit hindi ako pinapasok ni coach? Kasi minsan yung attitude po natin is mali. Kaya minsan kahit gaano ka kagaling, kung wala kang attitude,
wala kang patutunguhan. Galing is galing. Attitude is your engine. It is your gasoline. Yung attitude po ang nagdadala sa'yo sa pangarap mo, hindi yung galing mo. Yung ugali mo po ang nagre-reach doon, tinutulungan kayang pumunta sa pinakatamang destinasyon ng buhay mo. Hindi sa magaling ka. Mas maganda yung meron kang magandang karakter plus magaling ka pa. Pag-aagawan ka ng coach kung ito ay sa sports. Maraming mag-a-apply na manager sa'yo. Maraming mag-sponsor sa'yo. It's because nakita nila una yung karakter mo bago yung galing mo. Kaya ayaw natin magpaturo sa banal na Espiritu bakit tayo po ay mas magaling sa Lord. Lord, ito po yung pinag-pray ko. Regarding partners, Lord, gusto ko matangos ang ilong, matangkad, tapos ang binigay sa'yo ni Lord ay contradict doon sa gusto mo. Lord, hindi po ito para sa akin. So ikaw yung masusunod, hindi si Lord. Pero pag ikaw yung nasunod, most of the time, di ba, the Psalm says, the walk of the righteous is directed by God. They become successful in life. Bakit? Guided sila at nagpapaturo sila sa gusto ng banal na Espiritu. Anong pinagkaiba ng instruction and teaching? Yung instruction, ito yung gagawin mo. Yung teaching, siya yung nagsasabi na ito dapat yung gawin mo dyan. Kunwari, binigyan ka po ng 5 piso. May instruction doon, hawakan mong mabuti. Yung piso, teach. Ibili mo ng sibuyas. Yung piso bawang. Yung piso bitchin. Yung piso tuka. Wala nito kayo natin na piso? Ang gapula. Diba? Saan kamatis? Asin bitchin, bawang, sibuyas, kamatis. Asin bitchin, kasabitod mad. Store. Anong binili niya? Maliit pa ice. Bakit? Mainit kasi ulo ko. Ayaw natin magpaturo. O ganito minsan. May tinuturo sa atin, pero ginagawa mo yung alam mo. Hindi yung eksaktong tinuro sa'yo. Linisan mo nga yung kusina, nilinisan niya lahat. Walang mali pero yung teach doon, na nice, na dapat i-apply mo dapat, nice dapat i-apply mo dapat. What a word. Is nagiging, ginawa ko lahat. Nilinisan ko lahat. Ito lang ang pinapagawa sa'yo. Katulad nung sharing po namin kahapon sa worship team. Obedience is better than sacrifice. Napaka-importante yung obedience po. In John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. All things. Kung wala kang makapitan, kung wala kang matakbuhan, kung wala ka na... Joke lang Kung wala ka nang mapuntahan, wala kang maasahan sa tao, maasahan mo ang Panginoon. Amen. I-try mo kasi. Try it. Ngayon, pag wala ka nang makausap, talk to God. Makikipag-usap na lang sa Lord, nangiyak ka pa. Wala naman nakakakita And who cares kung paano kayo mag-usap ni Lord? Lord, usap po tayo. Prepare ka ng food. Table, date kayo. Your faith. Lord, bakit ganito? Doon mo isumbong. Ang Lord mas naiintindihan ka kaysa sa katabi mo. Bakit? Yung katabi mo, hindi niya alam yung laman ng puso mo. Si Lord alam niya. Yung katabi mo, hindi niya alam yung nasa isip mo. Si Lord alam niya. Si Lord alam niya kung anong solusyon doon sa pinagdadaanan mong problema. Kaya kailangan po natin magpaturo. Bakit? He knows all things.
and bring to your remember all things that He said to you. At lahat ng natututunan mo sa pagpunta ng church, pagbabasa sa buhay, ay ipapaalala sa iyo ng Panginoon para pag dumating ka ulit, nakaharap mo ulit yung problema, testing ng buhay, kayang-kaya mong pagtagumpayan without pastor. Good thing po, wala pong problema na, Pastor, can I ask prayer? Yes, we can pray for you. Pero mas maganda pag nakatayo ka sa sarili mong paa. You pray also. Hindi pwedeng aasa ka na lang palagi sa tao. Mas magandang umasa sa Diyos. Palaasa. Hindi ka makakaasa. At kung hindi ka makakaasa, mawawalan ka ng pag-asa. Kasi sa tao ka umaasa eh. Sa Diyos ka umasa. Huwag sa tao. Yung dating nagpapaaral sa inyo, hindi pa nga bang buhay pag-aaralin ka niyan. Hindi ko sinabing, ay, ganun pala. So, kailangan ko ng ganito, ganyan. No! Habang meron pang nagpapaaral sa'yo, lubos-lubusin mo na. Hindi ko sinabing gastusin mo lahat ng pera niya, kundi ipakita mo na deserving ka. Amen. Tama. Na hindi sayang yung ginagamit niyang pera para sa'yo. Tama. You don't waste the opportunity, the blessing. You don't waste the blessing. Bakit? Kasi pag alam ng Lord na gano'n ang ugaling meron ka, maraming susuporta sa'yo. Number one, ang pinaka-supporters mo ay ang Panginoon. Pag sa Diyos ka umasa, hindi ka aaso sa wala. Yes. Bakit? Pag ang Diyos ang nangako, siguradong tutuparin niya. Merong pangako ang Diyos, sabi sa Numbers. Sabi niya doon, hindi babalik ang salita ng Diyos na hindi nangyari sa iyo. Ano ang mga pangako ng Panginoon sa buhay mo? Hindi kita iiwan, sabi ng Lord. Hindi yun babalik sa Kanya na hindi nangyari sa iyo. Iwan ka ng buong mundo, mga tao, mga minamahal mo, mga inaasahan mo, siya talaga yung parang, Lord, akala ko siya yung di mag-iiwan sa akin, pero iniwan ka niya. Mangyayari po yun. Kahit kami mag-asawa, one of us will die soon. But not today. Marami pa kaming pupuntahang bansa. Marami pa kaming iwiwin na kaluluwa. Marami pa kaming Sunday service na gagawin. Marami pa kaming magiging anak. Mag-amen kayo. Sabi ko, 12 ang gusto kong anak. Para hindi na ako mag-win ng players sa labas. Sila na yung magiging players ko sa church. Kaso sabi ng asawa ko, Dugalaya. Diba? Di mo sure. Ayoko na, nahirap. Minsan, ganun eh. Ganun talaga. Yan yung pangako ng Lord sa atin eh. Saka gusto ko eh. Gustong-gusto kong magka-baby. Gustong-gusto kong Siyempre, sayang yung lahi ko po pag hindi po Hindi, gusto ko talagang magka-baby. Gusto ko talagang may anak ako. At yun ang pangako ng Lord sa atin. He blessed us. Baby is a blessing. Life is a blessing. Amen? Pag ano yung tinuro sa inyo, gawin mo lang. Huwag mong pahirapan sarili mo. Kung ilipat mo lang. Huwag mo nang pagandahin. Hindi mo na problema ang pagpapaganda. Gawin mo lang kung ano yung inutos sa'yo. Yun lang. Kung may desire ka naman, regarding kasi, hindi pwedeng applicable sa lahat po yung general po natin. Inutusan ka ni Pastor, bili ka ng ice. Tapos bumili ka ng ice, yung kalahati is tubig. Tama na ito. Kasi sinabi naman ni Pastor, basta may ice eh. Wrong application. Hanap ka ng tindahan na merong ice talaga. Ano ba yung ice? Yung matigas na tubig. Tumigas na tubig. Hello? O sana matamaan po kayo doon. Alam niyo, marami pong ganon. They consider na gagawin ko ito, Dugalaya. Hello? Maraming ganon. Pati sa pansinop niya plato, huwag kayo dito Di ba? Yung meron na ngang sabon, may sponge. Yung noon nga, bunot ng nyug eh. Ang pinanggigisi-gisi. Ngayon, steel wool na eh.
Di ba, walang sabon noon eh. Ang ginagamit namin, abo, ubur, penulcurso, uring. Eh kayo, naka-action pa kayo, naka-joy pa kayo. Di ba, may gripo pa kayong automatic. No, bomba eh. Malinglingat ka, nauring-uringan ni tatalsikan ni Lupam. Natanay. Automatic na lahat. Lexa, can you please wash the dishes? Voice command, pati lababo. Yung nga lang, hindi siya mautusan ng voice ng kanyang nanay. Huwag kayong papayag sa okay na ito. Dapat. dapat ito yung best. Ito yung okay. Yun, hindi yung okay na to. Nasanay tayo sa okay na ito. Kaya ang blessing natin, yan, okay na rin yan. Ito lang, teach. Kung tinuturuan ka, huwag kang magreklamo. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mareklamo. At kung alam mo naman, yung tinuturo sa inyo, huwag kang maging mayabang. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mayabang. Taklatan, sir. Diba? Taklatan. Pinanganak po kasi akong, alam ko na yan. Diba? Ganon. Grabe po. Number 3 is, intercede. Pakisabi yung word na intercede. Likewise, in Romans chapter 8:26, the Spirit also help us in our weakness. Kahinaan. Sino dito may kahinaan? Amen. Lahat po tayo may kahinaan. For we don't know what we should pray for as we ought. Ito yung palagi kong dinidiinan. Christians, anak ng Diyos, kahit di ka anak ng Diyos, sa tingin mo, kailangan alam mong man-pray. Kailangan alam mong manalangin. Dapat alam mong manalangin. People should know how to pray. People of God should know how to pray. Bakit? Kung hindi ka mag-pray, paano mo makakausap ang Panginoon? But the good thing is, hindi ko sinabing pag hindi mo alam mag-pray ang Panginoon, ang banal na Espiritu ang mag-pray para sa'yo. No! Dapat una pa lang alam mo mag-pray. At ngayon, kung hindi mo na alam ang ipag-pray mo, most of the time, pag nasa bingit tayo ng sitwasyon, yung mga alanganing sitwasyon, anong ginagawa natin? Nag-pray ba? Hindi. Anong ginagawa natin? Pupunta sa Facebook. Imamay day story, yung sitwasyon ng buhay. Nalaman ng buong mundo, pero ang huling nakaalam ang Panginoon. Alam ng taga-Europe, taga-Canada, taga-China, yung post mo. Pero hindi alam ng lumikha ng mundo. Kaya sometimes, pag may pinagdadaanan kayo, huwag niyong i-Facebook. I-Facebook niyo. Huwag puro Facebook. Facebook naman. Bible, Facebook. Hindi lahat pwedeng malaman ng buong mundo. Hindi lahat. Hindi lahat ng kinakain mo, ipopost mo, imamay day mo. Meron din sila nun. Achievement mo, okay lang, be proud. As long na yung heart mo, doon sa pag-post mo, is you proud of. Iba yung proud. Na thankful ka sa pinagdaanan mo. At iba din yung yabang. So, kung masakit ang likod mo, huwag mo lang i-post. Hindi ka naman hihilutan ni Facebook. Nagpo-post lang kami kasi di kami makahanap ng Japanese siomai. Yun po kasi yung cravings ng asawa ko, Japanese. Kakapanood po niya yung mga vlog ng mga Japanese, yung mga nagmumukbang. Alam niyo po yon sa YouTube? Ito na, pag nanood na siya, ay Lord, sana po hindi po siya mag-craves ng ganyan. Sana mag-brown out. Mga Korean food, mga Japanese food ang pinapanood niya. Ganon. Kaya nag-post po siya. Nag-story din po ako. Story ba tawag doon? Yung sa taas ng messenger? Notes pala. Notes, yon. Looking for Japanese siomai. Arigato. Sabi ko sana doon eh. May nag-comment naman, so pupuntahan namin at may nagsabi din kahapon na mayroong Tokyo-Tokyo pala dito sa dito sa may dito banda.
So let's go to Tokyo. Sushi. Japanese siomai, ano kayang susunod? German siomai. Nakakatakot maglihi ang asawa. Kaya boys, be ready. Pag-isipan niyo mabuti. But I love it. I love my wife and I love my baby. And then, next po tayo. Number 4 is to comfort. Sino dito ang comfort niya is sa tao? I-comfort mo nga ako. Be careful Huwag ka maghanap ng comfort mo sa tao. They are not the source of your yung attachment feelings. Bakit? I-detach ka rin ng mga yan. What's wrong? I need comfort. Mama, di ulit nila to. I need comfort. Yung kaka-break lang nila, he need comfort? She needs comfort? No! Kaka-break mo lang, comfort agad? Ano ka? Hindi ka isang laruan na pwedeng pakisabi, comfort. Comfort comes from the Lord. The real comfort that will heal your broken heart comes from the Lord, not men, not women. They just a band-aid. Yung katabi mo, band-aid lang yan. Na pag may sugat, siya yung tapal. Okay, gumaling na ako. Pero pag nawala na yung pandikit ng band-aid, maalis. Asan yung sugat? Nandun pa rin. Kaya huwag mong tapalan ng tao yung broken heart mo. Ang itapal mo sa broken heart mo, pangako ng Panginoon. Tapos sasabihin mo, ginamit lang ako. Panakit, no, ikaw yung butas, nagpatakip ka. Totoo. Ginawa lang akong panakip butas. Tapos magpo-post ka ulit sa Facebook. Kaya kumikita si Facebook. Ganun pala ang love. Kanta. Drama lang. So please, pag nasaktan kayo, ang takbuhan niyo pangako ng Lord. Magpa-comfort kayo sa banal na Spirit. Banal na Spirit. Magpa-comfort kayo using the Word of God. Kasi yung comfort na ito, hindi kayang ibigay ng mundo. Yung comfort ng presensya ng Panginoon is hindi kayang ibigay ng gamot, mundo, hindi kayang ibigay ito ng vices, hindi kaya ibigay ito ng tao. Only God can do this. Only God can heal a broken-hearted and a contrite spirit. And God is near to you. Pag ikaw ay may broken spirit and God is near to you, if you have a broken heart, malungkot ka, God is near to you. Hindi mo lang siya pinapansin. Every time you are facing challenges, every time na ikaw ay dapa, every time na ikaw ay nahihirapan, God is watching you and waiting to ask Him to help you. Pero we ignore Him. Ang mas pinupuntahan natin si Kumari, si BFF. Tapos pag hindi nasagot yung gusto mo, sasabihin mo doon sa nakausap mo, wala kang kwentang kaibigan. Hindi niya alam yung pinagdadaanan mo, girl. Hindi niya alam yung sitwasyon mo in your heart. Kaya anong gagawin niya? Just to comfort mo, kaya mo yan. Be careful sa mga pinupuntahan nyo o nilalapitan yung tao para bigyan kayo ng advice pag mayroon kayong pinagdadaanan. Some of them will lead you to destruction. Kaya be wise. Kung gusto mo ng kaibigang maasahan, piliin mo yung kahit na nag-iisa na dyan. I remember something. Yung isang taong hindi mo maaasahan nasa isip mo, hindi ko to maaasahan, but someday God will use that person. Minsan yung mga taong hindi mo inaasahan, sila yung maaasahan mo pag walang-wala ka. Hallelujah.
Naalala ko yon. Unexpected. Sabi ko, Lord, bakit siya? Sa dami. Pero merong isa na nakaintindi. Hindi mo kailangan ng maraming friends. Ang kailangan mo yung true friends that will guide you also, will lead you also to grow as a Christian, as be yourself. Lapitan mo yung taong i-cultivate ka niya, i-correct ka niya, sasampalin ka niya pag nagkakamali ka na at pinipilit mo yung gusto mo. Piliin mo yung mga taong gano'n. They are rare. Most of the time, or if you can't find one, be the one. Kung wala kang mahanap na ganung tao, ikaw na mismo, maging ganun ka. Baka ikaw, kailangan ka rin nila. Number 5, to sanctify. In 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because of God from the beginning, choose you for salvation through sanctification by the Spirit and believe in the truth. Sanctification means ito ay isang paglilinis, sanctified. Ang banal na Espiritu, kahit gaano ka pa karumi, kahit gaano ka pa kadugyot yung terms, na putik-putik ka, yung sirang-sira ka, yung mabaho ka, only the Holy Spirit, only Jesus can hug you tight and tell you, I love this man. I love this. If the world cannot accept you, Jesus accepted you. Only Jesus can do that. Ayaw ka nga ng mundo eh. Pero gusto ka ng Panginoon. Maraming may ayaw sa'yo. Akala mo lang, gusto ka nila. They hate you. They hate me. Normal po yun. But please, hindi ka nabubuhay para i-please lahat. Nabubuhay ka to please the Lord. To please the King of Kings. To please who makes you, who loves you, who sanctify you. At kung meron kang dapat i-please, hindi tao. Yes, you can please them. You can give some of things or do things para ma-please sila. Pero pag sa Lord, dapat yung 100% na binibigay mo, Lord, this is for you. To please you. To glorify you. Bakit? Sino bang author ng buhay? Sino ang author ng life? Sa tingin mo, saan galing ang buhay mo? Simple ko? Putol-putol po, simple ko. Shout out. Paki-edit yun mamaya. Baka magpalit na sila, magawin ng decor. Hello? Saan ang source ng buhay mo? Kanino? Kung kay Jesus, bakit di may paggamit yung buhay mo sa Kanya? Yung hiningang meron ka ngayon, kanino galing yan? Kay Jesus. Kung kay Jesus, bakit hindi ka nag-amen? Amen. Niloloko niyo ako. Sabi niyo kay Jesus. Bakit kung para kay Jesus, hindi niyo maibigay? Yung lakas na meron ka, pinagtrabahuan mo, binabayaran mo yung bills niyan. May bills ba ang lakas ng katawan? Every monthly binabayaran mo, so kasawa mo nata. Ito ang naubos mo, 500% of your strength. 500 pesos. Hindi. The source of your strength is God. The source of your life is God. Kaya deserve ni Lord yung galing sa Kanya na binigay niya sa'yo. And what is that? Your life. He sanctify you. He redeem you.
He saved you. Everyday kanyang ginigising. At minsan may hindi ka alam, behind the scene of your life, hindi natutuloy na lakad, hindi natutuloy na plano. Bakit? He hold you. He holds you. He loves you. Ayaw pa niyang matuloy yun. Mapapahamak ka kasi. Kaya huwag po kayong magalit kung may mga hindi natuloy na lakad. Baka protection yun ng Panginoon. Yung biglang na flat, yung okay pa ito kahapon na, bakit ngayon flat? Okay pa ito kahapon na, bakit hindi umandar tong sasakyan na ito? Minsan pinipilit natin kahit sira. Bakit? Kasi meron tayong naset. Pinipilit kasi natin yung gusto natin mangyari. Kaya minsan nagkakanda sira-sira ang buhay. Bakit pinilit yung gusto? Hindi hinintay yung gusto ng Panginoon. He sanctified. Kung sino yung nagbibigay sa'yo ng buhay, siya yung may karapatan sa buhay mo. Sino? Si Jesus. Kung meron kang pagbibigyan ng karapatan ng buhay mo, si Jesus. Only Jesus. He sanctify you. Ang sarap, yung word na sanctify. Sa kabila ng lahat, di ba, yung kanta na karapat dapat. Hindi kami karapat dapat. Pusong, ang tawag yun? Basag na song. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming anak. Hello? Walang ibang pwedeng tumanggap sa'yo. Only God. Yung buong-buo kang tatanggapin, pati kahinaan mo, tanggap niya. Yes, yung pinaka tinatago mong kahinaan, tanggap na tanggap ng Panginoon niya. At doon sa kahinaan na yon, He give you strength para ma-overcome yun. He sanctify you. He give you life. Hindi mo deserve. But He give you hope para pagtagumpayan yan. Huwag kang magtaka kung buhay mo ngayon ay ganyan pa lang. May plano pa rin sa iyong Panginoon. Meron at meron. Hindi kanya binuhay na wala lang. Binuhay kanya na merong siyang dahilan at yung dahilan ng Panginoon maganda, maayos, matindi. You need to cultivate. You need to reach out. You need to live for God, for His purpose. Huwag kang mabuhay na parang wala lang. Yung iba, walang kamay, walang paa, nakakapagtrabaho, ginagamit ang buhay nila to inspire other. Ikaw pa kaya, na buong buo, pogi pa, maganda pa. Tamad lang. Hello? Pakisabi, wala pong tamad. O, tindahan niyo, pagsabi lang, tamad na. Ulitin natin, wala pong tamad na anak ng Diyos. Wala pong tamad na anak ng Diyos. Amen. Yan. Huwag po tayo maging tamad. Kung gusto natin maging mayaman someday, huwag kang maging tamad mag-aral. Huwag kang tamad magtrabaho. Kung gusto mong gawin ang bahay nyo, buhay ninyo, mapag-aral mga kapatid mo, maranasan punta ng Palawan, Tagaytay, in every area na magaganda sa mundong ito. God plans for that. He designed you for that. Maging masipag ka lang. Pangarapin mo lang yung pangarap ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Number 6 is, empower us to witness. Empower us to witness in acts, but you shall receive power. Pakisabi, power. Power. Isa pa, yung matinding power. 1, 2, 3, go. Power. Power. Siya front row. Power. When the Holy Spirit has come upon you, He gives you power. Simula nang tinanggap mo si Jesus Christ, the Holy Spirit is in you. You have the power. Pero asaan yung power? The power will not activate kung hindi mo ito natutunang gamitin. Hindi magkakaroon ng epektibo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo sinusunod ang instruction niya
ang pagtuturo niya, hindi mo naranasan ang comfort niya, hindi mo makakayang mag-witness. Witness it means sasabihin mo kung ano yung naranasan mo sa Panginoon. Nung naranasan mo si Jesus, sino ang nakaalam? Baka yung aso yun, hindi niya rin alam. Bahay niyo, hindi niyo rin alam? Dapat alam na ng bahay niyo, alam na ng mga magulang niyo. Saan ka pupunta? Sa church ko every Sunday. Wow! Kaya pala, mabait ka na anak. Ganun ba? Sinasabi ng mga magulang niyo? Hindi. Bakit? Laan mo lang mo, church! Church kaya church! Akala naman dyan, church! Ba, nasino pa niya ang anan mo? Ka makapanlukot yan, nandukulan mo! Hindi ka makaligpit ng hinigaan mo, singa ka ulog! Para kang ahas na nagpalit ng balat at iniwan lang kung saan-saan. Girls, boys, kung ano yung ginamit nyo, matuto po kayong ligpitin. Pag may nanliligaw sa'yo, tanungin nyo kung alam niya maglaban ng brief niya. Ha? Ganon din, girl, boys. Oo. Mahalaga na yung mapapangasawa nyo, alam nyo kung masipag siya sa gawaing bahay. Hello? Empower us to witness. Kung ano yung naranasan mo sa Panginoon, nakikita sa'yo. You practice it. Sinasabi mo ito. Saan ka pupunta? Sa church. Ano bang meron sa church? Bakit ka palaging church ng church? Sino nang naka-encounter ng gano'n? Tapos sinabi mo, wala lang. Pogi kasi pastor nila doon. Oh, wala yun, no? Kaun na po yun sa amin. Hindi, joke lang, ha? Pang professional talaga yung joke ko, eh. Walang tumatawa. Bakit ka pumapunta ng church? Kasi alam mo, pag sa church ka pumunta, makikilala mo si Jesus. Walang ganun, eh. Okay, bakit ka pumunta ng church? Aking kawatalanang, aking sa ipatanin mo lang ng church. Akin na, mga isir ka pa yun, yay, tamtabay ala. Tignan mo yun. Di ba, tinatanong ka lang kung bakit ka pupunta sa church. Paano yung witness? Paano yung nasabi mong napuspos ka ng banal na espiritu? Paano yung na-encounter mo ang Lord, pero walang pagbabago? You go to church to study the Word of God at to be transformed. Hindi ka nagbabago para sa tao. Nagbabago ka para sa Diyos at sa sarili mo. O huwag kayong maniwala doon sa mga naliligaw. O, boys, huwag niyong gawin ito, ha. Magbabago ako para sa'yo. Huwag niyo po yung sasagutin yung mga ganun na words. Yung mga linyahang ganun. Nagbabago ako para sa sarili ko. Bakit? I want to be the better of myself. Dapat ganun. Baguhin mo yung sarili mo, ipabago mo sa Panginoon to be the best version of yourself. Amen. Hindi yung magbabago ako para sa'yo. Magbago ka para sa sarili mo. Huwag mong baguhin yung ibang tao rin. May sarili silang buhay. Dapat ikaw yung magbabago sa Diyos. Alam mo, pag binago ka ng Lord, mag-iiba yung perspective mo sa buhay. Magiging maganda. Before finding someone perfect for you, make sure that you are perfect to him, to her. Pagka maghahanap ng partner na perfecto para sa'yo, bakit inahanap niya rin yung perfecto para sa kanya? Pray for it. Don't find it. Pray for it. Pray for it. Pray for it. Pray for it. Nakikita ba si Lord sa buhay natin? Blessing ba tayo sa bahay natin? Blessing ba tayo sa mga kaibigan natin? In school, are we the light? Are we the salt? Or are we what? Unbeliever? Tapos, pagdating ng Sunday, you are believer? No. Dapat ang identity mo,
is Christ's identity. Christian identity. Pag sinabi mong Christian ka, they saw the light. They saw Jesus. Not literally, but how you works, how you do, how you speak, how you tell, how you say, how your thoughts moving on. Sa school, sino ka? Sa school, ano ka? Sa trabaho, ano ka? Pag wala ka sa church, sino at ano ka? Are you a son of God? Daughter of God? Or worldly? Hello? Works of the Holy Spirit. The works of the Holy Spirit is molding you, change you into the image of Jesus Christ. Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu mamuhay ng tama. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. At pag nasa tama ka, maraming may ayaw sa'yo. Nasa tama ka eh. Bakit? Ang mundo punong-puno ng kasinungalingan. Hindi mo mapagtatakpan ng kabutihan mo yung nagawa mong kasalanan. Kanina pa ito naglalaro sa isip ko. Papunta ako dito, yung words, yung thoughts na yon. Your sin is sin, kasalanan. At hindi mo pwedeng takpan yan ng good works, good works, good works, good works. Still, yet the sin is in there. At ang makakabura lang ng kasalanan na yon, not your good works. It is the blood of Jesus. It is to speak out, Lord, I did this. Lord, I mistake. I fail in this. But I need you, Jesus. Yun ang makakapagbura ng kasalanang meron tayo. Hindi yung good works, good works, good works. At pag na-experience mo yon sa buhay mo, the power of the Holy Spirit will begin to activate that power in your life. Kaya kahit anong pray natin minsan, still we are powerless. Why? Merong sin na tinakpan ng good works. We do the works because we are saved already. Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Naglilingkod tayo kasi ligtas na tayo. Hindi tayo nagpapagamit sa Lord para mapagtakpan yung kasalanan natin. Nagpapagamit tayo sa Lord kasi pinatawad niya lahat ng kasalanan natin. Hello. Did you know that God is a jealous God? The Holy Spirit is grieved. Nagtatampo ang Panginoon. Nagtatampo ang banal na Espiritu. They have feelings. They have emotion. Kaminsan pakiramdam natin, Lord, bakit ang layo mo? Check your heart. Baka may nagawa kang nagtampo ang Lord. Suyuin mo ang Lord minsan. Hindi ikaw yung palaging sinusuyo. Suyuin mo by doing, Lord, making your own decision. Lord, gusto ko lumapit sa'yo. Gusto ko magpatuloy sa'yo. Gusto kitang makilala. Then do something for Him. Kung sa iba kaya mong gawin, dapat sa Lord din. Buwis-buhay ka nga minsan sa iba eh. Pero pag sa Lord na nagbigay ng buhay mo, nagbigay ng another life, second life mo, ayaw mo ibigay yung half ng buhay mo. The Bible says, ang buhay, I don't take the passage, pero nasa mind ko eh. If you give your life, you will never lose it. But, if you don't give your life, you will lose it still. May sinabi sa Biblia na pag ang buhay mo ay pinagdamot mo, hindi ka nabubuhay sa tama. Mas mawawala ang buhay pag pinagdadamot mo. Ngayon, pag yung buhay mo ay binigay mo kay Kristo,
pinapagamit mo, mas nagkakaroon ka ng magandang pamumuhay. The purpose of life is to be used by God and to inspire other. Kaya ka nga pag-asa ng bayan, ng lungsod, ng bansa. It's because God is in you, Jesus is in you, the Holy Spirit is in you. Empower to witness. You go to church, apply po natin yung word. Hindi yung pag uwi mo sa bahay, ganun ka pa rin. No. You are not the same. I-add mo yung routine na tama kung gusto mo maging successful someday. It is you, not them. Hayaan mo sila. Ang isipin mo yung sarili mo. Lord, baguhin mo ako. Baguhin mo ako, baguhin mo ako, baguhin mo ako. Make me the better person that you want me. And use that person for your glory. Huwag hanggang dyan ka na lang. Huwag yung tama na ito. No. Don't live a life status quo. Live a life to the fullest. Why? You have an unlimited God. You have a big God. You have a graceful, sovereign God. You have a powerful God. And 1 John 4:4, greater is He who is in you that who is in this world. Greater po, makapangyarihan, powerful, yung nananaang sa iyong Panginoon at banal na Espiritu. Huwag kang lalambot-lambot pag may problema ka. Huwag kang lalatoy-latoy pag may pinagdadaanan ka. Stand firm in the Word of God. Pag may sakit ka, then use your authority. Di lahat ng gamot, pinapagaling yung sakit. Minsan kailangan mo lang ng tubig at dasal. That's it. Disiplina sa sarili. Hello? Use your faith. Also use your feet to stand in your faith. I-apply nyo po yung mga nagbabasa daily. I-apply nyo po, I love the Romans. Grabe. Matindi si Paul. Puspos ng banal na Espiritu, I am ready to die in that Jerusalem. If you are filled by the Holy Spirit, nothing can stop you serving the Lord. Hindi na ako maglilingkod dyan sa church na yan. No, it's not the church you want to serve, but God. Hindi ka naglilingkod kay pastor. Hindi ka naglilingkod para sa tao. Naglilingkod ka una sa Diyos. Ang daming pagod. Bakit naglilingkod sa tao, hindi sa Diyos? If you want to grow, ay nako, kung gusto mong lumago, be ready to hate. Be ready to encounter disappointment, discouragement. Hey, hindi ka lalago kung nasa comfort ka palagi. Be the witness. Ang unang makaka-witness ng pagbabago, wag classmate. Dapat ang unang bahay, pamilya. Wag yung ambait-bait, sorry for this. Wag yung ambait-bait mo sa iba, pero sa sarili mong kapatid, hindi. Hay, nako. Binilihan mo siya. Niregaluhan mo siya. Kasi BFF ko, akin na. Watit ka. May ganun pa tayong term. Pero yung mismong sarili mong kapatid, na kahit matigas ang ulo niyan, kahit kaaway mo yan, pag binilihan mo yan, magiging close mo yan. Babait yan sa'yo. Kaya minsan, ikaw na ate, hindi kayo close ng kapatid mo, hindi ka kasi mabait sa kanya. I'm sorry guys. Pero mas maganda sa pamilya mo, mabait ka. Bakit? Kung mabait ka sa pamilya mo, saan ka man mapunta, mabait ka.
At kung meron ka mang mas magiging mabait, pamilya, sa ate mo, sa mga tita mong tumutulong sa'yo, lolo, lola mo na nagmamahal sa'yo ng tunay. Ganun po ang pagbabago. Ganun po ang witness. You witness Jesus Christ, then you apply to yourself. At pag tinanong ka, sinong tinanggap mo? Bakit ka nandyan palagi sa church? Si Jesus. Hindi ko sinabing perfect ka pag meron ka ng Jesus. No. Hindi ko sinabing hindi ka na magkakamali pag umatin ka ng church. No. Kundi, nagkakamali ka kaya kailangan mo si Jesus. You go to church because you fail. You go to church because you're wounded. You go to church because you break. You're broken. Kaya ka nga nandito sa church para magpa-heal sa healer. Kaya ka nandito sa church para maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, to be a witness to others. Yung witness po, kung ano yung naranasan mong kagaanan, pwede mong i-share ito sa mga classmate mong nabibigatan. Why? Go find a church. Pag natanong ka, bakit parang wala kang problema, kahit ang dami-dami mong problema? Hindi ko rin alam, basta naniniwala lang ako sa salita ng Diyos. And then, mag-create yun ng conversation eh. Saan ka ba umaaten? Doon po sa GLCF, yung pogi po yung pastor nila doon. Kahit hindi niya na po sabihin yung pogi, consider ko po kayong member ko. No, I mean, kahit hindi dito sa church, kung saan silang lugar, classmate mo yan, taga-Bayambang, hanap ka ng Christian church. Guide them. Teach them. Kaya ka tinuturuan ng banal na Espiritu, kaya ka ginaguide ng Holy Spirit para gamitin sa ibang tao din na may pinagdadaanan din. Number 7. Last na ba ito? Last na? Make you aware of sin. Baka meron po tayong kasalanan o nagagawang kasalanan na hindi natin alam. Be careful. You need to search. Kailangan nyo pong matandaan o maintindihan pala, not matandaan. Kailangan nyong maintindihan kung yung mga ginagawa po ba natin ay nakakalugod sa Panginoon. Kung hindi nakakalugod sa Panginoon, it is a sin. Hello? Ito guys, tandaan niyo mabuti ito. Ang Holy Spirit, ginagawa kanyang aware. Alam niyo bang may kasalanan? Hanapin ko ito, nasa notes ko ito eh. Yung alam mo na hindi mo ginawa kasalanan. Yung tama. Kunwari, may nakita kang candy. Plastic candy. Nung nakita mo yon, basura, marumi, pangit, tignan. Nakita mo pero dinaanan mo, kasalanan. Hello? May mga simple tayong nagagawa na akala natin yung simple o maliit ay walang epekto. No, saan ba nagsimulang malaki? Sa maliit. Saan ba nagsimulang crack? Yung sa pinakamaliit, yung parang tuldok lang. Minsan kasi, di ba alin, naiintindihan ako ni Lord. No, don't make the grace be the license to sin. Huwag mong gawing dahilan yung grasya ng Panginoon para magkasala. No, mali pong application ng grace yun. Ang grace ay tinutulungan tayo para hindi magkasala. Ganun dapat ang right application ng grace. And it is in the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit will make us aware na kung magkakasala ba tayo or hindi. Di ko sinabing nabubuhay tayo sa kaperpektuhang mundo. No! But the Holy Spirit makes you aware na wag mo nang gawin yan. Hoy! Wag mo nang tuloy, tamali. Ganon ang sinasabi ng Holy Spirit. Kaya napakagandang meron kang salita ng Diyos, napakagandang meron kang matinding relasyon sa banal na Espiritu. Bakit ayaw kanyang magkamali? Anong magandang dulot ng pagkakamali except sa learning? Can you give me one?
Humility, yes, but it's a part of learning. You learn how to humble yourself if you mistake, if you do failure. Pero ano ang magandang dulot nun sa atin? Nagkakaroon ba tayo ng magandang buhay pag nagkakamali tayo? Yes, sometimes. But probably, mas marami yung maling-maling buhay kasi nagsimula sa mali. Yes. Buti na lang, my Lord. This is the power of grace. He gave grace to us. Yung grace na yon, para yung mga balubaluktot po nating na ugali, na pangit, na nagawa nating kasalanan din, ay hindi na ayusin ng Panginoon yung kasalanan, na hindi niya uulitin. Ulitin mo. No. O yung nandun ka sa sitwasyon na para yung i-rewind ng Lord, para hindi ka magkamali. Hindi mo na mai-rewind yung nagawa mong pagkakamali. Pero kaya kang linisin, kaya kang patawarin, kaya kang ayusin ng Panginoon sa pagkakamaling yon. At isa sa mga pangunahing sandata ng kaaway, sin. Pag nagkasala ka, gagawin kanyang prayerless. Pag naging prayerless ka, you commit sin. Pastor Blood says, if you sin, He will make you powerless, prayerless. And prayerless will lead you to sin. Ang buhay na hindi nananalangin ay buhay na makasalanan. You don't talk to God anymore. That's why. Kaya pag nagkamali, ang pinakamaganda, umaamin. Hindi yung siya kasi. Ako kasi Hindi ako naka-attend dahil sa'yo. Ganun ba? Siya ba may hawak ng toothbrush mo? Hindi. Siya ba may hawak ng oras mo? Hindi. God holds your life. Kaya kung hindi umaten yung BFF mo, umaten ka pa rin. Dapat ikaw nga yung nag-i-encourage. Di ba? Tara natin tayo. Ikaw nag-umpisa nito tapos wala ka. Hindi pwede yan. Dapat ganun. Gumawa ka rin ng paraan para maka-attend. Sabi ko nga, kung sinabi ni Lord yung holy ang Sunday, it is important to Him. Pag sinabi na holy yung communion, importante sa Lord yan. Lahat ng sinabi ni Jesus, ni Father God, na this is holy, it is very, very, very important to Him. But the grace give us mercy. Give us chances. Lord, sorry po. Sige anak, bawi ka next. Lord, sorry po. Sige anak, bawi ka next. He give grace. Huwag mo lang abusuhin. Wow. Dapat kung may pagkakataong maglingkod na. Habang may lakas ka pa, habang bata ka pa, habang may hininga ka pa, kahit may arthritis ka, may rayuma ka, basta alam mong mag-serve sa Lord, serve the Lord. Hanggat meron kang hininga, as long that I has breath, I praise the Lord, sabi ni David. Hanggat meron kang hininga, yung hininga na yan ay pinapagamit mo sa Panginoon. Ang sarap kayang humarap sa hari ng mga hari. Lord, I make it. Yes, I'm so very proud of you, my son, my daughter. Sabi ng hari, sabi ng Diyos natin na naghihintay sa langit. Ay, wala kang pagsisisihan pag ang buhay mo pinaglingkuran mo ang Panginoon. Ulitin ko ulit wala kang pagsisisihan sa dulo ng iyong buhay. Kung ang buhay mo ay pinagamit mo sa Lord, to serve the Lord. Hindi ko sinabing mag-involve ka. Hindi ko sinabing gamitin ka ng Lord sa loob ng simbahan. Yes, kung yun ang leading, do it. Pero you can serve outside the church. You can serve your family. You can serve your community. You can serve your neighbor. Kung bakit ayaw kang magkasala ng Panginoon? Kasi ang kasalanan ay nagpapalayo sa Kanya.
Remember Romans 8:23? The wages of sin is death. Separation. 5. Romans 5. May sinabi na pag nagkasala ka, nagkakaroon ng separation. Separation. Distance. Yung kasalanan ang nagiging walls mo para hindi makita, para hindi maranasan ang Panginoon. Pero, pakisabi yung word na pero. Pag meron kang 1 John 1:9, if I confess, pag ako ay nagkumpisal ng aking mga kasalanan, ang Panginoon ko ay magpapatawad, ay patatawarin ako sa lahat ng aking kasalanan at karumihang ginawa sa buhay. He will justify me, He will sanctify me. Church! Itatak mo sa isip mo sa araw na ito, hindi ka mapaghihiwalay ng kasalanan dapat ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. No one can separate us from the love of Christ Jesus to us. And even death cannot separate you from the love of the Lord. Pag namatay kang merong relasyon sa Panginoon, yung death mo is gain. Why? You go to heaven. Hello? You experience eternity. Bakit kaya may word na eternity? Eternal. It means there is heaven. Di kayo nagtataka, bakit may word na eternal? Kasi merong langit at merong impyerno na mararanasan mo yung eternal na yon. Don't go to hell. Don't die without knowing Jesus yet. Okay? Tanggapin mo si Lord. Magpatuloy ka sa Lord. Kahit ano yung nakikita mong negative, sumunod ka sa salita ng Diyos. Guys, the Word of God will save you. You have this. If you have this, pray for it. Magbasa ka. Pag nasa school ka, ang dami yung, vacant ba yung tawag doon? O anong ginagawa niyo pag vacant? Chika-chika minute, nagre-recess, kumakain na. Wala nang pera. Kain ng kain, di ba? Bring your Bible in the school. Bring your Bible. Pag nakita ka ng mga classmate mo, bubulihin ka yan. Oh, amen. Praise the Lord. Si Pastora na. Oh, grabe. Mukha ka ng angel. Then, don't mind them. Pag walang ganon, hindi ka masusubukan Krisyano ka. Pag walang critics, pag walang basher, ay nako, hindi ka lalago. Hindi ka lalago kung walang magbubuli sa'yo. Hayaan mo sila. Huwag kang gumante. Nagmura po pagpagay Bible. Pagpagmuray pagmamahal. Pag sinabihan ka, yan, Bible ka ng Bible, church ka ng church, ganyan ka naman, ganyan. Huwag kang papadiscourage doon. Opo, kaya po ako ganito kasi umaatin po ako ng church. At gusto kong mabago ang buhay ko. Ganun lang, simpleng response lang. With a smile. Ganun lang. O di sila, tatahimik sila. Marirealize nila. Bakit? The Word of God has the power. Pag sinabi mo ang salita ng Diyos, lahat shut up. All the lies will be shut up. Bakit? If the truth is present, lies is absent. Patay ang kasinungalingan kung nandito ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Amen? So, lahat po tayo ay tumayo.